mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Huwag sa pagsamba. Nakahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na magpuri at umawit ng awiting masisigla. Gumising ka, kaluluwa, gumising ka at magsaya. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Yahweh, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirap. Ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Nagpapatuloy ang pag-ibig mo na ipinigma ng pintuan ng iyong templo. Sa aming mga tahanan ay nagpapatuloy kami bilang buhay na simbahan. Sa aming ika-36 na anibersaryo, taglay namin ang pusong nagpapasalamat at pumupuri sa iyo sapagkat mula noon hanggang ngayon, maging sa gitna man ng pandemya, ay ramdam namin ang tapat na pagmamaliw, ang pag-ibig mo. Atin pong awitiin para sa awit ng pagdiriwang ang Hymn of Our Faith Journey. The Creator, Redeemer, Sustainer, is the great triune God of our lives. All creation finds purpose and meaning and fulfillment in God's wondrous plan. In Christ God became flesh to dwell among us. Through the Spirit we're guided along. God empowers us all to live out our faith to the glory of the triune God. We're created to be in God's image, men and women in equality. God anointed us all for the service and the stewards of all God's great works, to live in communion with all creation and establish a just social life. God created the world for us to enjoy all the blessings that tell of God's love. God's inspired instrument to instruct us is the Bible, the great word of God, to illumine, to guide and correct us, and to brighten our pathway to heaven.
God is working to make us new beings in Christ, and the whole world God's kingdom to be, where His presence is felt, the hungry are fed, the oppressed and the captives are free. We have triumphed over death, we are Savior. Jesus Christ is our own risen Lord. He will gather us all in His fullness to inherit the kingdom of God. He has given the gift of eternal life, so that all who believe may be saved. We all look forward to His coming again, to gather us all in His fold. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po at muli po kaming nagse-celebrate ng aming anniversary ngayong, kahit ngayon ay nasa kanila kaming mga simbahan. At sabi nga po ninyo sa Biblia na ang simbahan ay isa lamang lugar para magtipon. Ngunit ang katotohanan ay ang Diyos ay nasa puso ng bawat isa kung nasaan man kami. Patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng kalakasan upang malampasan ang pandemyang ito, ang mga pagsubok na kinakaharap namin, kawalan ng trabaho, ang pag-aalala sa araw-araw na darating. Kayon lubos ang makakaalam ng mangyayari sa amin. Panginoon, ipinagpapaubayan namin ang aming kaligtasan, ang aming kabuhayan, ang aming pamilya na tuluyan yung lukubin palain. Bigyan niyo po kami ng kapanatagan ng kalooban at maraming salamat po sa patuloy na blessings sa dumarating sa amin despite of this pandemic. Maraming salamat po sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga pagbati, mga kapatid na Journey Montoya, ang Church Council Chairperson ng UCCP Talon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Happy 36th founding anniversary po sa ating lahat at sa ating mahal na simbahan sa UCCP Talon. Unang-una sa lahat, tayo po ay nagpapasalamat sa panibagong buhay at kalakasan kaloob sa atin ng Diyos at sa panibagong taon na ibinigay sa ating simbahan. First time in the history po ng ating simbahan na tayo po ay magdiriwang ng ating anibersaryo through online. Bagamat tayo po ay hindi magkakasama, ako po ay naniniwala na ang ating puso't isipan ay nagkakaisa na nagdiriwang ngayon at nagagala sa panibagong taon na binigay sa ating simbahan. Bagamat tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng suliranin sa panahon ngayon, ako po ay naniniwala, tayo po ay naniniwala na sa tulong ng Diyos ito po ay ating malalagpasan. Muli po, isang magandang araw at happy anniversary, UCCP Talon. Sunod pong magpapaabot ng pagbati ang ating Kapitan Godyoso Ambat, Barangay Captain ng Talon. Po sa mga kapatiran natin sa UCCP, sa buong Talon na kaanib. Binabati ko po kayo ng isang magandang hapon at 36 years, 36 na taong pagsasama ninyo sa ating sambayanan. Kayo po, sa ating pong relasyon bilang kami po sa barangay ay nakikiisa lagi sa inyong mga activities, programa, kung ano man po ang inyong programa na ipararating sa ating barangay. Ay, kami po ay isa sa nakikisama sa inyong pong mga aktibidades. Sa lahat po, lalo-lalo na po sa namumuno ng ating simbahan po ng UCCP dito po sa Talon, na napakasipag din po, na lagi po namin kaakibat sa amin din programa sa barangay. Siya po ay lagi namin naisasali. Nahihinga namin ng opinion, ng advice, para po sa igagaganda ng aming pong samahan, barangay, at ng kanila pong simbahan.
Sa lahat po, nagpapasalamat po ako. At muli, binabati ko po uli ang ating samahan na sana po patatagin pa, patagalin pa, at lagi po nasa atin ang Diyos. Kaya po, binabati ko po uli ng happy 36 years anniversary. Maraming salamat po. Si Reverend Minerva Cabas, Deputy Conference Minister, Aklan Cavite Conference. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo mga kapatid? Bilang inyong Deputy Conference Minister at isa sa naging manggagawa ng UCCP Talon, kasama ko po ang aking buong sambahayan. Ang 4 na taon naging pagsasama natin bilang magkakapatid kay Kristo ay aking iniingatan sa aking puso. Salamat sa inyong pagkalinga at pagmamahal na ipinakita sa amin, sa aking buong pamilya. Bahagi po kayo kung bakit dinugtungan ng Diyos ang aming mga buhay. Dahil sa mga pagpapalang ibinahagi ninyo sa inyong abang lingkod. Nawa ay ganun din po kayo. Ang mga salita at halimbawa na aming ipinakita, na aming ipinadama ay maging inspirasyon ng bawat isa. Kaya sa pagkakataong ito, tanggapin po ninyo ang aming pagbati, pakikiisa at pagpupugay sa ika-36 na taong anibersaryo ng inyong iglesia. Sa pagkatawag ng Diyos kay Abraham, na noon ay Abram pa, ganito ang naging pahayag ng Diyos. Pararamihin ko ang inyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan sa kanyang mga pangakong binitawan kay Abraham, sa mga propeta at sa lahat ng mananampalataya, kabilang po ang inyong mga magulang. Sa inyong 4 na haligi, kung hindi po ako nagkakamali, Tatay Ambo, Nanay Miding, Nanay Conching, at Tatay Pitong, ay tinawag at binigkis ng Diyos sa iisang pananampalataya. Sila po ang ginamit ng Diyos upang mahayag ang kanyang kadakilaan sa inyo, na ngayon ay inyong pinagpapatuloy ang kanilang sinimulang pananampalataya at naway sa mga darating pang mga salinlahi. Marami sa inyo ang naging saksi sa kanilang buhay paglilingkod. Maari din sila ay dumanas ng hirap, subalit nagpatuloy silang may katapatan sa paglilingkod sa ating Panginoon. At sa araw na ito, marapat lamang na ipagdiwang ang araw nang sila ay nagpasya na sumunod kay Jesus, anuman ang sapitin. Kaya bagamat nasa gitna tayo ng pandemic dulot ng COVID-19, na hindi natin alam kung kailan matatapos, basta ang ating tanging alam ay kung ang Diyos ay nasa ating panig, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Hindi ang sakuna, hindi ang sakit, hindi ang panganib o kabiguan man. Maring bago pa dumating ang inyong pagdiriwang na ito o ang araw na ito, ay may mga naisip na kayong magandang paghahanda. Ituloy lamang po ninyo ito at tamang panahon ito upang kilalanin ang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Sa pagpasok ng taong ito, isa po kayo o ang lugar ninyo ang naapektuhan sa pagputok ng Bulkang Taal at marami pang sakuna na dumating sa ating bansa. Maaring kayo ay nangamba, subalit kung tayo ay nananalangin at buong tapat na humihingi sa kahabagan ng Diyos, ang lahat ng pangamba ay napapalitan ng kapayapaan sa inyong mga puso. Tapat ang nangako kay Josue at sa mga taga-Hebreyo na nagsabing hindi kita iiwan, ni pababayaan na. Sige nga po, itaas ninyo ang lahat ng mga kamay ng mga nadagdagan ng timbang sa panahon ng quarantine. O diba?
Sa panghuli mga kapatid, dalangin ko po, tulad ng inyong mga magulang, ay patuloy ninyong yakapin, isapuso at panghawakan ang pananampalatayang minana sa isip, sa salita at sa gawa. Maliit man ang inyong bilang, subalit katulad ng aking mga paalala sa inyo noon, kailangang maging sukatan natin ay ang Kristiyanong dekalidad at hindi lamang sa bilang. Patuloy na isabuhay ang mensahe ng Diyos sa inyong mga buhay sa araw-araw upang mahayag ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa. Mabuhay po kayo, patuloy na pagpalain at ingatan ng ating dakila at tapat na Diyos sa ating lahat. Maraming salamat po. Atin naman pong pakinggan ang pagbati ni Reverend Eric P. Baldonado, Conference Minister, Upland Cavite Conference. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at sa bumubuo ng sangguniang pangkumperensya ng Upland Cavite Conference, bumabati ako sa inyo kasama ng aking buong sambahayan sa inyong ika-36 na taong anibersaryo ng pagkakatatag bilang iglesia. Happy anniversary, UCCP Talon. Ang inyong tema, ang di nagmamaliw na pag-ibig ng Panginoong Diyos maging sa gitna ng pandemya, ay nagpapahayag ng ating matibay na pananampalataya na kahit sa anumang panahon ng ating buhay, anumang yugto ng kasaysayan, kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan. Siya ang dakila nating patnubay. Siya ang patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas at ng lahat ng biyaya at pagpapala upang makapagpatuloy tayo sa ating pagmiministeryo at pagmimisyon. Binabati ko kayong lahat, ang konsilyo ng iglesia, ang lahat ng mga kapatiran, at syempre, ang ating Pastor Moses Luciano kasama ang kanyang buong sambahayan na naglilingkod sa UCCP Talon. Inaalaala natin ang mga manggagawa na nagpagal, nagtalaga ng kanilang buhay upang patuloy na umunlad ang misyon ng Panginoon sa dakong yan ng Talon at sa maaabot nyo pang komunidad. Tayo ay nagbabalik tanaw sa kasaysayan upang matuto tayo, upang kung anuman yung dapat nating ituwid, ang dapat nating ayusin sa nakalipas, ay maisakatuparan natin upang hindi na ito mangyari pa sa kasalukuyan at sa hinaharap. Tayo rin ay nakatanaw sa magandang bukas na ibibigay sa atin ng Panginoon. At magagawa nating harapin anuman ang darating na bukas dahil sa di nagmamaliw na pag-ibig ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, ang panalangin ng ating kumperensya, patuloy ninyong yakapin ang pag-ibig na isinapamuhay ng Panginoong Hesukristo nung siya'y nagmiministeryo dito sa lupa. Mga kapatid, patuloy ninyong isabuhay araw-araw ang pag-ibig ng Panginoon, lalo't higit sa panahong ito ng pandemya. Maraming mga kapatid natin na nangangailangan ng pag-ibig ng Panginoon, ng kanyang pagkalinga, ng kanyang pagkupkop. Sa kabila ng pagkakanya-kanya at pagkakabahabahagi, sa kabila ng individualismo, pagiging makasarili ng tao, palitan natin ito ng pag-ibig, pagdadamayan, pagtutulungan, pagbabahaginan ng buhay. Binabati ko kayong lahat at kami ay kaisa ninyo sa inyong pagdiriwang at sa lahat ng inyong gawain at mga adhikain sa mga darating pang panahon. Binabati ko kayo sa inyong mga gawain maging sa gitnang ito ng pandemya. Pinakita ninyo
na kahit sa gitna ng pandemya, maaari pa rin tayong maging iglesia, maghatid ng mabuting balita sa ating kapwa, na magbibigay sa kanila ng lakas, ng katatagan ng pananampalataya, inspirasyon at pag-asa. Maraming salamat sa inyong paglilingkod, sa inyong matapat na pakikibahagi sa ministeryo ng kumperensya at ng buong United Church of Christ in the Philippines. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Purihin natin ang Panginoon Diyos at pasalamatan natin siya. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayong lahat, mga kapatid. Muli, happy anniversary UCCP Talon mula sa Aplan Cavite Conference. Bishop Joel Tendero, Bishop assigned South Luzon Jurisdictional Area. Ako po at ang buong jurisdiksyon ng Katimugang Luzon ay bumabati sa UCCP Talon sa inyong ika-36 na taong pagdiriwang ng pagkakatatag bilang isang iglesia ng UCCP. Tunay na ang Diyos ay mabuti at ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Marahil ang anibersaryong ito na inyong isinasagawa ay kakaibang karanasan sa loob ng 36 na taon, sapagkat hindi kayo magkakasamang nagkakatipon sa loob ng bahay-sambahan dahil sa pandemya. Ang mga mananampalataya rin sa panahon ng Bagong Tipan ay hindi rin nakapananambahan sa templo, lalo't sila'y pinalayas ng mga Hudyo dahilan sa kanilang pagsunod at paniniwala kay Kristo. Pinalayas din sila sa mga lungsod ng Roma at pinagbintangan pa nga ng mga rebelde dahil hindi nila sinasamba ang emperador. Sila'y nagtitipon ng patago o palihim sa iba't ibang dako, gaya ng mga kuweba, katakumba o libingan, o kaya'y sa mga liblib na puok upang maiwasan ang pag-uusig. Magkagayunman, ang mga Kristiyano sa panahon ngayon ay namumukod tangi dahil kahit sa kabila ng pagdurusa at kahigpitan ng panahon, hindi sila napipigilang sumamba sa Diyos na nakilala ng lubos kay Jesucristo. Sila ay nakilala sa kanilang pamumuhay at hindi nila nakalimutang ibahagi ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos sa kanilang kapwa. Ganito ang sinabi ng Hebreo. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Mga kapatid, iyan po ang katangian ng ating pananampalataya. Ito ay natutunan nila sa paraan ng paglilingkod ni Jesus nung kasama pa nila. Gaya ng teksto ng pagdiriwang ng inyong anibersaryo mula sa Juan 6:1-15 na may kinalaman sa pagpapakain sa 5,000 katao. Ang isang bagay po nakakatuwa sa kwentong ito ay ang pagbabahagi ng isang bata ng 5 tinapay at 2 isda. Sa dinami-dami ng nakatatanda, ang isa pang bata ang nagbahagi. Tunay na sa bibig ng mga musmos na mumutawi ang wagas na pagpupuri at pag-ibig sa Diyos. Ito nawa ay magpaalala sa atin na hindi hadlang ang kahirapan o katatayuan sa buhay upang hindi bumukal sa ating mga puso ang pag-ibig ng Panginoon tulad ng ginawa ng isang bata. Maligaya at mapagpalang ika-36 na kaarawan ng inyong kapatiran. Nagpupuri kami sa Diyos, ang buong United Church of Christ in the Philippines, kasama na ang pambansang pamunuan. Pinupuri ang Panginoon dahil sa inyo. Ang inyong lingkod sa Panginoon, Obispo Joel Tendero. Maligayang ika-36 na taong pagdiriwang. Sa Diyos ang papuri. Amen. Ako'y sumandaling manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng buhay at ng aming kinabubuhay.
Patuloy ka naming pinapupurihan at pinasasalamatan sa buhay na ito, Panginoon, na patuloy mong ipinahihiram sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng malinis na puso sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa lahat ng blessings na ibinibigay mo sa amin. Maging ito man po, Panginoon, ay maliit o malaki. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyong paggabay at pag-iingat sa amin. Na sa kabila ng pandemic COVID-19, Panginoon, naririto kami, Panginoon, sa mundo namumuhay ng payapa. Bagamat may mga takot sa aming puso kung minsan, Panginoon, Ikaw patuloy, Panginoon, ang pumapawi ng takot na ito ng aming mga pangamba, Panginoon. Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa kalakasan, katalinuhan, kakayahan at mga talento na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagiging tapat sa amin, sa pagbibigay sa amin ng walang kapantay na pag-ibig, Panginoon. Sa kabila na minsan kami nakakalimot, minsan kami nagkukulang sa iyo, Panginoon. Ngunit kahit kailan, Panginoon, hindi ka nagkulang sa amin. Bagkus, Panginoon, kung meron mang nawawala sa amin, Panginoon, ay higit na bagay ang ibinibigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paglaki ng maayos ng mga aming mga anak. Sa patuloy na pagbibigay mo ng maayos na pangangatawan at kalusugan sa aming mga magulang. Salamat, Panginoon, sa lakas na patuloy mong ibinibigay sa aming mga manggagawa. Thank you, Lord, sa trabaho na patuloy mong ibinibigay sa amin na alam namin sa panahon ngayon ay marami ang nawalan ng trabaho. Ngunit, Panginoon, ramdam namin ang patuloy mong pagbe-bless sa bawat isa sa amin. Nariyan ka na handa kaming gabayan at ingatan. Nariyan ka upang pakalmahin ang aming mga puso at isipan. Panginoon, salamat din po sa mga pagsubok na patuloy mong ibinibigay sa amin. Alam namin, Panginoon, na ang mga pagsubok na ito ay hindi mo ibibigay sa amin kung hindi namin kaya. Alam po namin na ang pagsubok na ito ay susukat kung gaano kalalim ang aming pananampalataya at paniniwala sa iyo. Panginoon, patawad. Patawad kung minsan ay nagkukulang kami sa iyo. Patawad kung minsan ay nakakalimot kami sa iyo. Nasa kabila ng lahat ng blessings na ibibigay mo sa amin ay minsan ay hindi namin nayayapakan ang daan na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Patuloy mo nga kaming tanggapin ang iyong mga mapagpalang kamay, mapagpatawad na kamay, Panginoon. Patuloy mo kaming i-embrace ng iyong pagpapala, Panginoon. Patuloy kong hiling, Panginoon, ang kaayusan ng buong mundo. Nawa, Panginoon, ang aming gobyerno ay hipuin mo, paliwanagin mo ang kanilang isip, linisin ang kanilang puso upang lahat ng desisyon na gagawin nila ay ang makakabuti sa aming bansa, Panginoon. Sa panahon ngayon na may pandemic COVID-19, Panginoon, gabayan mo ang bawat bansa, ang bawat leader ng bawat bansa sa mundo, Panginoon, na magkaisa sila upang ang pagsubok na ito, Panginoon, ay malampasan ng bawat tao dito sa mundo, Panginoon. Hiling ko din, Panginoon, ng mga leaders, maging ito man ay national o local, Panginoon. Tulungan mo po sila na magsilbi ng tapat. Tulungan mo po sila ng magsilbi na may malinis na puso at isipan, Panginoon, na hindi nila iniisip kung ano ang kanilang makukuha, Panginoon, kundi ang maging priority nila, Panginoon, ay kung paano makakatulong ang lahat ng mga kababayan namin, lalong higit ang nasa pinakamababa, Panginoon. Gabayan niyo rin po ang aming simbahan, Panginoon, na ngayon ay nagdiriwang ng ika-36th anniversary, Panginoon. Patuloy niyo pong patatagin ang aming iglesia. Patuloy niyong ibigay sa amin at ituro sa amin ang tamang daan na dapat tahakin ng aming iglesia. Kung ano man po ang misyon na ibinibigay niyo sa amin, nawa nga po ay ito ay magampanan namin ng ayos, Panginoon. Patuloy niyong gabayan ang aming pastor,
ang kanyang pamilya, Panginoon, kung paano niya kaming ginaguide sa tamang daan na ibinigay mo, Panginoon. Kung paano nila kaming nire-remind, Panginoon, kung paano magpuri at magpasalamat sa iyo. Kung paano mas mapalapit sa iyo, Panginoon. Hiling ko, Panginoon, ang aming mga kalalakihan, mga kababaihan, ang mga elders ng church, Panginoon, na patuloy kaming gabayang mga young adults, mga CYF, mga children, kung paano sila nagsilbi sa iyo hanggang sa edad nila ngayon. Tulungan niyo kaming maging ganoon katapat sa inyo, Panginoon, na hindi bumibitiw sa kabila ng mga pagsubok, Panginoon. Patuloy niyo nga pong i-guide ang bawat isa sa amin, ilayo sa anumang kapahamakan. Itinataas namin ang lahat namin sa iyo, Panginoon, at ibinabalik ang pinakamataas na papuri sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Bahagi ng kasaysayan ng Iglesia mula kay kapatid na Benjarte Montoya Jr. Sa mahabang panahon, bago ang taong 1984, ang unang miyembrong pamilya ng ating simbahan ay nagdaraos ng kanilang pananambahan sa ating Mother Church, ang UCCP Amadeo. Bagamat kinakailangan maglakad ng ilang kilometro upang makapanambahan, hindi ito naging balakid upang magpatuloy sila sa pagsimba at maging masigasig sa kanilang pananampalataya. Dumating ang panahon at nagkaroon ng mungkahi si Pastor Calderon, isa sa mga key minister ng KTKK noon, na magtayo na ng sariling iglesia ang Talon upang makapanambahan ang mas nakararaming miyembro sa barangay. Noong una ay mabigat sa looban ng Mother Church ng UCCP Amadeo ang pagsasarili ng Talon. Ngunit nang lumaon ay ibinigay din nila ang kanilang basbas para na rin sa patuloy na paglago ng Kristyanismo sa komperensya. Taong 1984, napagtibay ang pagtatayo ng sariling simbahan sa Barangay Talon na dati tinatawag pang Talon Evangelical Church, kasama ang matatandang miyembro sa panguna ni Pastor Calderon, katuwang si Brother Ray Rosul at Attorney Errol Moral, na buo ang plano ng konstruksyon. Nagkaloob ng donasyong lote ang pamilya ni Tatay Ambo de la Peña, na kung saan dito nga itinayo ang ating simbahan. Sa pangunguna ni Pastor Calderon at Brother Ray Rosul, nagpatuloy ang pananambahan ng iglesia na binuo ng 4 na pamilya, ang pamilya Reyes, de la Peña, Ramos at Montoya. Sa panahon ng konstruksyon ng simbahan, ang church service ay dinarao sa lugar ng pamilya Ramos. Ito ay nagpatuloy hanggang sa may tayo ang simbahan. Ilang taon ang lumipas, nadestino si Pastor Tito Redado sa komperensya at na-assign na maging tagapangunang pastor ng simbahan. Siya ay kabiyak ni Nanay Peli Redado na anak naman ni Nanay Miling Reyes, isa sa mga unang miyembro ng simbahan. Nagpatuloy ang paglago ng iglesia sa pangunguna ni Pastor Tito. Pagkatapos ng termino ni Pastor Tito, na-assign naman si Pastor Perdy Magaway sa ating simbahan. Kasama ang kanyang buong sambahayan, sila ay nanguna sa masisiglang gawain na patuloy na humubog sa ating batang iglesia. Taong 1997, sunod na nagdestino si Pastor Emerson Esguera. Kasama ang kanyang kabiyak na si Ate Hazel, pinangunahan nila ang pagbuo ng chancel choir ng iglesia. Dahil dito, mas naging masigla ang simbahan. Sa termo na din nila na-introduce ang CYEP Organization o Christian Young Adult Fellowship, kung saan ang simbahan natin ang isa sa mga naunang nakapagtatag ng bagong organisasyon na kalaunan ay naging opisyal na organisasyon ng UCCP. Ang pamilya ni Pastor Esguera ay nanungkulan sa loob ng 3 termino o 6 na taon. Taong 2004, nagkaroon ng unang babaeng pastor ang simbahan.
Ito ay sa katauhan ni Pastora Aya Erasga. Sa kanyang kasanayan sa pagtuturo, pinangunahan niyang pasiglahin ang Sunday School ng bawat organisasyon na naging malaking tulong sa pagpapalalim ng pananampalataya ng bawat miyembro. Sa kanyang termo na din, nagsimula ang isa sa malaking fundraising church concert event natin, ang Rock for Jesus. Taong 2007, nadestino si Pastor Julio Piedad. Sa gitna ng modernong panahon ng bagong milenyo, pinaalala niya ang importansya ng pagsunod sa pundasyon ng pananampalatayang UCCP. Sumunod na nadestino si Pastor Ismael X. Antonio taong 2009, kasama ang kanyang kabiyak na si Ate Fanny at ang kanyang buong sambahayan. Tinuring nilang bahagi ng kanilang pamilya ang simbahan. Naging masigasig sa mga programa ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Sa UCCP Talon din ang huling opisyal na destino ni Pastor Anfone bago siya magretiro. Katuwang ni Pastor Anfone bilang pianista si Ate Babes na muling nagpasigla ng chancel choir ng simbahan. Sa taong 2010 naman na destino si Pastor Orpa Malison. Sa loob ng 4 na taong kanyang panunungkulan, naging mas masigla ang mga kabataan dahil sa masipag na paggabay niya sa programa ng CYF. Naging katuwang niya si Ate Laina Bayas bilang pianista. Sa kanilang magkatuwang na paggabay, nabigyan din ng sariling programa ang mga bata na humubog sa aktibong partisipasyon nila sa iglesia. Taong 2014, nanungkulan si Pastora Minerva Cabas sa UCCP Talon. Sa kanyang pangunguna, napasigla hindi lamang ang mga kabataan, kundi ang programa maging ang ibang mga organisasyon. Sinimulan din niya gabayan ang simbahan upang pasimulan ang outreach program na naglalayong abutin ang ilang individual sa komunidad ng Talon na nangangailangan ng espiritual na pagkalinga. Naging katuwang ni Pastor Minerva si Brother Joseph Bayani bilang pianista ng simbahan. Sa kanyang termo na din na ilunsad ang praise and worship team ng simbahan, ang Call of Messiah. Taong 2018, nagsimulang manungkulan ang aming pinakabatang pastor, si Pastor Moses Luciano. Katuwang ang kanyang may bahay na si Pastora Maria, mas lalong pinalakas ang programa ng simbahan at tugunan ng panawagan ng pagmimisyon. Nailunsad ang ilang programa ng pamamahagi ng tulong sa komunidad at sa iba pang karatig bayan. Nagkaroon din ng regular na programa ang mga bata sa pangunguna ni Pastora Maria. Si Pastor Roger Rafalis naman ang naging opisyal na manggagawa ng musika ng simbahan. Kasama si Pastor Moses at Pastor Roger, mas napasigla ang praise and worship team ng simbahan. Sa loob ng 36 na taon, ang iglesia ng UCCP Talon ay patuloy na naglilingkod
at tumutugon sa hamon ng pagmimisyon. Pagamat maliit na iglesia, ang hangarin ng simbahan na maging mabuting katiwala at maging liwanag sa ibang pananampalataya ay nagpapatuloy. Ang ating batayang talata po sa araw na ito ay ating makikita sa aklat ng 1, talatang 6. Kabanata 6, talatang 1 hanggang 15. At ito po ang nilalaman. Ang pagpapakain sa 5,000. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sumundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ng napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makabibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, "Kahit na po halagang 200 salaking pilak na tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti." Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, "Meron po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao," sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ng lahat at napusog. Nang makakain na ang tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Kunin ninyo ang mga lumabis nang hindi masayang." Ganon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kain. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay nga na ito ang propetang paparito sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya umalis siya muli at mag-isang umakyat sa bundok. Tayo po'y pinagpala ng Diyos na marinig at mabasa natin ang bahaging ito ng kasulatan. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sadya kay buti ng ating Panginoon, tapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, yan ay patuloy na daan. Katulad ng pagsilang ng iyong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa susunod ang langit, napapatan niya'y aking pupurihin. Dakilang ka, O Diyos, sapat ang tunay, magmula sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulo
Dakila ka, O Diyos, kapagdamang tunay. Pagmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y nagunawan, maasahan kang lagi. Naging hanggang wakas na tanong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa harang panahon. Katapatan mo'y tangkinaw na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay bagay daon. Garuyan ang pag-asa kung kailan ay ginahon. Kahit mo'y sa amin, buwan hanggang ngayon. Dakila ka, O Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang ika-36 na anibersaryong pagkakatatag ng ating iglesia dito sa Talon. Bagamat ang ating selebrasyon ito ay bukod tangi sa lahat, sapagkat ating itong pinagdiriwang online. Yan. Hindi man tayo physically na magkakasama, ngunit tayo ay nagpapatuloy sa diwa ng pagsamba at pasasalamat. Ang ating pagninilayang tema sa araw na ito ay patungkol sa hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos sa atin sa gitna ng pandemya. Tunay nga na ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapatuloy sa kabilangan ng mga pagsubok na dumating sa ating buhay at pananampalataya. Na ang kanyang pag-ibig ay laging gumagawa ng paraan upang tayo ay abutin. Katulad na lamang sa ating pagharap sa pandemyang COVID-19, isang virus na nagpabago sa ating kinagawiang pamumuhay. Mahigit kumulang 3 buwan na rin ang nakalipas simula nang tayo ay sumailalim sa community quarantine, kung saan pinagbawal ang pagdaraos ng mga gawaing sama-sama. Kasama dito ang pansamantalang pagsasara ng ating mga church building. Mabuti na lamang at tayo bilang simbahan ay nakahanap ng paraan upang hindi tumigil ang ating pagsamba sa Diyos. Pansamantala natin isinara ang ating church building, ngunit maraming tahanan naman ang nabuksan upang magpatuloy ang bawat pananambahan. Isang napakagandang alaala na ating babalikan pagdating ng panahon. Nalimitahan man ang ating pagkilos bilang tao, ngunit hindi naman ito kayang limitahan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga ng isang awit, God will make a way, for there seems to be no way. He works in ways we cannot see. God made a way for us. Salamat sa mga teknolohiya at sa iba't ibang pamamaraan na ating nagagamit upang magpatuloy ang pananambahan. Tayo bilang simbahan ay susulong. Muli, kasama po ng aking buong sambahayan, kami po ay bumabati ng maligayang araw ng pagkakatatag sa ating iglesia. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Mga kapatid, sa ating pagsisimula sa ating pananambahan at sa diwa ng ating pasasalamat sa araw nito, sama-sama natin suriin ang mga nagaganap na suliranin sa ating lipunan sa mga panahon ito. Marami sa ating
kapwa Pilipino ang nahihirapan na hanapin ang mga bagay na dapat nilang ipagpasalamat. Mga bagay na dapat natin pagpasalamat, lalo na sa mga panahon ito. Lalo na kung natatabunan ng problema at kalungkutan ang ating mga mata, ang kawalan ng hanap buhay, pagkagutom at pagkakasakit. Ang mga panahon ng pagkabansa at hindi natin matanaw ang bukas na may pag-asa. Kung kaya mga kapatid sa ating selebrasyon sa araw nito, sa ating pagbabalik-tanaw sa ating kasaysayan, kasabay ng ating pasasalamat para sa panibagong taon na idinagdag ng Diyos sa atin bilang isang simbahan, ating dinawang ilagay ang ating diwa sa pag-alala at pagpupugay. Marami sa ating mga kababayan ang nawala ng mga mahal sa buhay sa gitna ng ating pagharap sa pandemic COVID-19. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa din ang pagtaas ng bilang ng mga taong nagkakaroon ng sakit na ito. Dumarami ang gumagaling, ngunit madami din ang nasasawi sa laban. Pagpupugay din sa ating mga medical frontliners, sa mga doctors and nurses na nag-alay na ng kanilang buhay upang tuparin ang tawag ng tungkulin. Taos-pusong pasasalamat din sa kanilang mga mahal sa buhay dahil hinayaan nila ang mga ito na magampanan ang kanilang mga tungkulin sa pagsumpo sa pandemyang ito. Pagpupugay at pasasalamat sa lahat ng mga frontliners sa kanilang pagmamahal, sa kanilang tungkulin at ang kanilang pag-ibig sa kanilang paglilingkod. At sa mga sandaling ito, patuloy natin silang panalangin, pagpasalamat at bigyan ng isang pinakamataas na pagpupugay. Sa ating talatang pagbubulayan sa araw na ito ay isang kwento at paglalarawan ng aklat ni Juan patungkol sa hindi nagmamaling na pag-ibig ni Jesus maging sa gitna ng pandemya. Ang ating pagbubulayan po, mga kapatid, ay ang kwento tungkol sa pagpapakain sa 5,000. Sa mga panahon na nabuhay si Jesus, isa sa pangunahing suliranin na kanyang kinharap ay ang kahirapan. Sa mababang bahagi ng Galilea, niya ginugol ang maraming taon ng kanyang ministeryo dahil alam niya na makapal ang populasyon doon ng mga tao. At isa pa, ito ay isang lugar kung saan ang Diyos ay higit na kinakailangan. Dahil sa kapal ng populasyon sa Galilea, naging epekto ng kahirapan ang kakulangan ng sapat na makakain para sa lahat. Many people on Jesus' time are dying because of hunger. Like what my New Testament professor illustrate, mas marami ang bilang ng namamatay kesa sa dami ng tinapay. More death, less bread. Ang pandemya tungkol sa pagkagutom ang nagaganap sa panahon ng paglilingkod ni Jesus. Ginamit ko ang salitang pandemya dahil ang kagutuman ay isang suliraning pandaigdig. Ito ay pumapatay. Ito ay nararanasan noong unang panahon, maging sa kasalukuyan. Nagpapatuloy ito at lalong pinalala ng ating sitwasyon sa ating pagharap sa COVID-19. Sa umpisa ng mga talata ng ating teksto, sila ay pumunta sa lawak ng Galilea na tinatawag ding lawak ng Tiberias. Ngunit sila ay sumundan ng napakaraming tao, mga tao nakakita sa kung paano ni Jesus pagalingin ang mga taong may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ng mga alagad at sila ay naupo roon. Ating makikita ang pagnanais ng mga tao na magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Sa kanilang pagsunod kay Jesus, kanilang nakita na sila ay nabuhayan ng pag-asa sa kung paano ni Jesus pagalingin ang mga taong may karamdaman. Nakita nila na si Jesus lamang ang makakapagbabago ng kanilang mga buhay at makakapagbigay sa kanila ng pag-asa
upang masaya nilang harapin ang bawat bukas na darating. Mga kapatid, mula sa mga talatang ito, ating pansinin ang layunin kung bakit kailangan pumunta ni Jesus sa lawa ng Tiberias. Ayon po mga kapatid sa aking pananaliksik, they are about to rest sa mga panahon na ito. Ngunit hindi pa sila lubusang nakakapagpahinga, sila ay sinundan na ng napakakapal na tao. Ating pagnilayan ang naging aksyon na ginawa ni Jesus sa tagpong ito. Mga kapatid, kung sa ating nangyari ang mga pangyayari ito sa panahon na tayo ay pagod na pagod at gusto natin magpahinga at dumating ang isang kaibigan, dumating ang isang tao na nangangailangan ng tulong, paano ba natin sila tinutugon? Napakaganda mga kapatid sa aksyon na ginawa ni Jesus. Instead of being annoyed with the pursuers, imbis na magalit si Jesus o mainis doon sa mga tao sumusunod sa kanya, his heart goes out for them. Yan. Nakapag si Jesus doon sa mga tao, imbis na mainis siya, nakaramdam siya ng awa. Nakaramdam siya na kailangan niyang ibigin ang mga tao nito. Nakita ni Jesus ang immediate need ng mga tao. They are hungry. Sa dalawang bagay po, mga kapatid. They are hungry for teachings and for food. Ayan. Kulang ang kanilang spiritual at ang physical aspect ng kanilang buhay. They are like sheep without shepherd. Ang kapahingahan, mga kapatid, para sa ating Panginoong Jesucristo ay ang paglingkuran ang mga taong nangangailangan ng tulong ng Diyos. Ang kapahingahan para sa ating Panginoong Jesucristo ay ang tuparin ang kalooban ng Ama na iparanas ang kanyang labis na pag-ibig sa lahat. Sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, maging paalala sa ating lahat na ang kapahingahan para sa ating bilang isang iglesia ay ang patuloy na tupdin ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Ang patuloy nating paglingkuran ang mga taong nangangailangan ng tulong at habag ng ating Diyos. Mga kapatid, upang maganap ang mahimalang pagpapakain sa 5,000, tinanong ni Jesus kung saan sila makakabili ng tinapay. Tinanong niya ang isang alagad, ang isa sa kanyang mga alagad na nagngangalang Felipe, kung saan sila makabibili ng tinapay upang makakain ng kahit kakaunti ang lahat ng tao. Ngunit, mga kapatid, mababasa natin sa ating teksto, si Felipe po ay nag-alinlangan kung sasapat ba para sa lahat ang kanilang makakayanan. Sinabi naman ni Andres, meron pong rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa kanyang karaming tao. Sa patuloy na pag-aalinlangan ng mga alagad, nais ni Jesus ituro sa mga ito na hindi pangunahin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ang mga material na bagay, kundi ang patuloy na tinitingnan ng Diyos ay ang ating puso na marunong sumunod sa tawag ng paglilingkod. Napakaganda po na maging paalala sa ating lahat na hindi mo mahalaga sa Diyos yung mga material things, mga kapatid, kundi ang nais ng Diyos sa atin ay patuloy tayong magkaroon ng isang puso na marunong sumunod sa tawag ng paglilingkod. Matapos ni Jesus magpasalamat, ay kanyang ibinahagi ang tinapay at ang isda. Nakakain ng lahat at nabusog. Inutusan ni Jesus sa mga alagad na kunin ang mga lumagis upang ito ay hindi masayang at sila ay nakaipon pa ng 12 kain. Tunay nga na sa gitna ng mga suliranin ay ating makikita na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw maging sa gitna man ito ng krisis o ng pandemya. Kanyang dinala ang mabuting balita ng kaligtasan hindi lang po sa 5,000 tao,
kundi ayon po sa mga pag-aaral, ang lahat-lahat po ng taong nandoon sa tatlong ito ay mahigit kumulang 20,000 people. Ayan. Tunay nga na ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa ay isang napakahalagang tungkulin natin upang maganap ang kalooban ng Diyos na nakakarami. Sa mga panahon na maraming tao ang nakakaramdam ng kawalang pag-asa, Jesus showed them hope. When people are in hunger, God gave them bread. In this time of pandemic, God gave us our frontliners. Mga kapatid, mula sa ating pagninilay sa araw na ito, magiging madali ang pagkilos ng Diyos kung patuloy tayong magiging bahagi. Patuloy tayong kukuha ng bahagi dito. Katulad na lamang sa ginawa ng isang batang lalaki, siya ay hindi pinangalanan, ngunit naging bahagi siya sa pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga taong nakakaramdam ng panghihina at kawalang pag-asa sa kanilang buhay. Bilang iglesia ng Diyos sa panahon ito, patuloy nawa tayong maging bahagi ng pagkilos ng Diyos sa gitna ng pandemya. Tayo ay maging daluyan ng pag-asa at paglilingkod sa kabilangan na tayo rin ay nakakaranas ng pagsubok na ating kinakaharap. Nagpapasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos sa ating iglesia sa panibagong taon na kanyang pinagkaloob sa atin. Marami pang hamon ang ating kakaharapin, ngunit ang pagkatawag sa atin upang maglingkod ay magpapatuloy. Patuloy tayo sa pagkakaloob ng pag-asa sa pamamagitan ng ating pangangaral ng mabuting balita na nagbumula sa Panginoon. Ngunit higit sa lahat, marapat ay pagpasalamat natin sa Diyos sa mga panahon ito na tayo ay binibigyan niya pa ng pagkakataon upang ating panggampanan ang ating tungkulin na umabot sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Kaya sa araw na ito, sa ating pagdiriwang, hindi lang tayo nagpapasalamat sa panibagong taon na ibinigay ng Diyos sa atin, kundi mas higit natin ipagpasalamat na tayo ay pinagkalooban pa ng Diyos ng oportunidad ng panahon upang tayo ay maging bahagi ng kanyang pagkilos sa sanlibutan, upang maging bahagi tayo ng pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ito po yung dapat at higit natin ipagpasalamat na magamit po ang buhay ng bawat isa, katulad sa kung paano ginamit ng Diyos ang buhay ng isang batang lalaki. Yan, hindi ho tinignan dito kung ano ang katatayuan mo sa buhay. Hindi ho tinignan ng Panginoong Jesucristo kung ano ang iyong itsura. Hindi tinignan ng ating Panginoong Jesucristo kung ano at saan ba siya galing. Kundi ang mahalaga po sa ating Panginoon sa pagpapatuloy ng kanyang naisin, tayong lahat ay maging bahagi nito. Tayo ay binibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos upang gawin natin ang ating bahagi bilang iglesia. Tayo ang representasyon ng nabuhay na Kristo sa mga panahon ito. Ano po? Tama po yun. Kagaya po sa isa pang isineselebrate natin sa araw na ito, ang araw ng Pentecostes. Napakahalaga na tayo bilang iglesia ang kinatawan ng Diyos sa mga panahon ito. Marapat lang na sa ating pagpapatuloy sa ating panibagong taon na pinagkaloob ng Diyos sa ating iglesia, patuloy na siya yung ating mairepresenta. Hindi dito sa loob ng ating iglesia, kundi sa lipunan na ating ginagalawan. Tayo lahat ay patuloy nawa maging pagmulan, tayo lahat nawa ay maging daluyan at pagmulan ng pag-asa para sa mga taong nanghihina. Mga kapatid, marami sa atin ang gustong makakita ng himala na mula sa Diyos. If we want to see a miracle, mga kapatid, be that miracle.
Ang mga mahimalang pagkilos ng Diyos ay magaganap kung tayo ay magiging bahagi nito. As a church, we must do our part to be a place of hope and empowerment sa kahit anumang sitwasyon na ating kinakaharap. Mga kapatid, muli po, if we want to see a miracle, it must start with us. Be that miracle. Sa gayon, makikita ng bawat isa na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaling, maging sa gitna man ng pandemya o kahit anong krisis ang dadating sa ating buhay. Mga kapatid, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, maligayang araw po sa ating lahat. Amen. Kaloob ng ikapu, pangako at pusang handog, tawag sa pagkakaloob. Ito ay ang natatanging araw at pagkakataon upang ating suriin ang ating sarili kung ano pa kaya ang ating maaaring maipagkaloob at may handog sa ating iglesia. At lalo't higit sa ating Diyos. Bilang pagkilala at pagdiriwang ng pagkatatag ng ating iglesia 36 na taon ang nakaraan,
Tayo ay marapat lang na maging daluyan ng mabuting balita ng kaligtasan at buhay sa ating lipunan. Tayo ang mga makabagong alagad ni Kristo na hatid ang pag-asa, ipamalas natin ang ating pagiging daluyan ng mabuting balita sa pamamagitan ng ating kahandaang ialay ang ating mga sarili at ang ating mga handog sa Diyos. Call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Grace abounds in deepest waters, your sovereign hand will be my guide. Your feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me with my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my feet will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Maraming salamat, Panginoon, sa mga handog na ito na patuloy niyong binibless kami para makapagbigay kami pabalik sa ating iglesia. Maraming salamat, Lord, na kahit sa panahon ng pandemya ay hindi po kami nagkukulang at patuloy ang aming mga blessings na dumarating upang meron kami makain at may maibigay sa iba. Maraming salamat, Lord, at patuloy na kami pinag-iingatan at
Maraming salamat po sa pamilya, sa iglesyang ito na patuloy na nagtutulungan kahit sa mapanghamong panahon ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. At po sa awit ng pagtatalaga, atin pong awitin ang Why We Are UCC. We believe in one God, Creator, Redeemer, Sustainer of everyone's life. Jesus Christ, God became human and rose as Lord of Lords. In spirit that guides us all along. That's why we are UCCP. It taught us just what the Lord has said, to live our life in community with God and all. Assured of life even after death, no more sorrow and no more defeat. There's only love, justice and peace, all praise to you. As persons we are created, reflecting God's image. The Lord made us stewards of the world. The church is the body of Christ, preferred and reconciled, entrusted with God's own ministry. That's why we are UCCP. He taught us just what the Lord has said, to live our life in community with God and all. Assured of life even after death, no more sorrow and no more defeat. There's only love, justice and peace, all praise to you. The Bible is Christ's revelation in history and in Christ, a faithful witness to God's word, to guide and illumine believer and build them up in faith, equip them to witness to the world. That's why we are UCCP. He told us just what the Lord has said, to live our life in community with God and all. Assured of life even after death, no more sorrow and no more defeat. There's only love,
justice and peace, UCCP. Bago po tayo manalangin, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumugon sa panawagan ng tanggapan po ng ating South Luzon Jurisdictional Area tungkol po sa damayang kapatiran. Ayan, ng ating pong mga sulat ay patuloy po natin pinagkaloob sa ating group chats at sa ating mga announcements sa social media. Kaya inaasahan po ang bawat isa na tayo po lahat ay magiging bahagi ng gawain ito upang tayo po ay patuloy na umabot sa ating mga kapatid na nangangailangan within our jurisdiction. Ito po ay sa pangunguna ng ating obispo, Bishop Joel Tindero, at sa pagtutulungan po ng bawat konferensya sa loob po ng SLJ. Muli po, maraming salamat po sa inyong pagtugon at patuloy nawa na maging daan tayo, maging daluyan tayo ng pagpapala para sa mga kapatid natin na nangangailangan. Tayo po ay muling manalangin. Kapagpala namin Diyos, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong taon na iyong idinagdag sa buhay ng aming iglesia. Pagamat kami po, Panginoon, sa mga sandaling ito ay maharap sa isang pandemya, sa isang krisis dulot po ng COVID-19, isang virus na patuloy na pumapatay ng mga individual. Patuloy nawa o Diyos, nasamahan kami at patuloy kami magkaloob ng pag-asa at patuloy namin abutin ang mga taong vulnerable sa mga panahon ito. Mga taong patuloy na kailangan ng iyong pagkalinga at ng iyong pagmamahal. Samahan mo nga, empower mo nga o Diyos ang aming iglesia sa kung paano mo pinagkaloob ang iyong banal na espiritu sa araw ng Pentecost ay patuloy mo itong pagkaloob sa bawat isa sa amin. Patuloy kami kumilos ng naaayon sa iyong kalooban at patuloy namin sundin at tuparin ang tawag ng paglilingkod na nagmumula sa iyo. Maraming salamat o Diyos, patuloy mong ingatan ang iyong mga anak na patuloy na nagiging daan upang ang iyong pagpapala ay patuloy na lumaloy sa buhay ng bawat isa. Ingatan niyo po ang aming iglesia sa dahon ito. Patuloy nawa namin magampanan ang aming tungkulin bilang isang iglesia, bilang iyong tinatawag sa mga panahon ito. Samahan mo nga kami o Diyos at patuloy nawa na ang pag-asa na nagmumula sa iyo ay ang siyang patuloy na may paranas namin sa lugar, sa lipunan na aming kinabibilangan. Salamat po sa bawat isa na naging bahagi ng aming pananambahan sa araw na ito. Mula po sa aming mga siyak na naging busy din po sa pagpe-prepare ng aming anibersaryo sa araw na ito. Pagpalain po Panginoon sila sa kabila ng kanilang mga pagtatrabaho na ginagawa sa mga panahon ito. Sila po ay patuloy na naglaan ng oras upang ang aming pagtitipon sa umaga nito ay patuloy na maging makabuluhan. Patuloy namin mabalikan ang pananampalataya na itinanim sa dako nito. Pagpalain niyo po, Panginoong Diyos, ang buhay ng bawat isa sa dako nito. Patuloy kaming maging daluyan ng liwanag at ng pag-asa na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos, at patuloy nawa namin panalangin na magkaroon po ng lunas at pagkasagutan ang sakit na COVID-19 upang kami po ay patuloy na makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, ang aming lipunan, ang aming bansa na ginagalawan ng aming pamahalaan. Bigyan niyo po sila ng karunungan sa kanilang pamumuna sa paglilingkod sa ating bansa. Nawa, ikaw nawa o Diyos, ang aming Panginoong Jesucristo ang maging modelo ng kanilang paglilingkod. Patuloy nilang paglingkuran ang pinakaaba sa lipunan at ang pinaka-nangangailangan. Muli, Panginoon, ang lahat ng ito ay patuloy namin itinataas. I-empower mo ang aming iglesia sa dahon ito upang patuloy namin magawa at masunod ang iyong nais sa buhay ng bawat isa.
Muli po, ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ng ating Panginoong Diyos, kahabagan ka nawa at subaybayan ng ating Panginoong Kristo. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ngayon at magpakailanman. Amen. Muli po mga kapatid, maligayang araw po ng ating pagkatatang sa araw na ito. Salamat po sa mga naging bahagi ng ating selebrasyon sa araw na ito. Sa ating po music worker, Pastor Roger Rafales, pagkaman siya po ay hindi natin kasama sa taong ito, patuloy pa rin po ng ginagabanan ang kanyang bahagi. Muli po sa special participation po ng ating isa sa mga seminarista natin sa UPS, ang ating kapatid ni Jonah. Salamat po sa ating vocals. Salamat po kay Pastor Maria, kay Grace, kay United, kay Ate Chari, kay Ate Luis, kay Ate Priscilla. Salamat po sa lahat ng siyak na naging bahagi upang magawa natin ang pagtagumpay ng ating selebrasyon online. Ganun din po sa ating kapatid na Journey, sa kanyang leadership. Salamat po sa ating kapatid na J.R. Montoya sa kanyang bahagi, sa kanyang presentation patungkol po sa ating history. Napakayaman po at napakaganda. Salamat din po sa special participation ng kanyang may bahay na si Ate Jamen sa pagnanarin po ng ating history. So, sa kabuuan po, sa mga bata na naging bahagi sa kanilang pag-awit, sa kanilang mga talento na itinahagi sa bakit ito, sa ating pong mahal na obispo mula sa South Luzon Institutional Area. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin, sa aming anibersaryo, sa araw na ito, sa ama ng aming konferensya, si M. Eric Bernardo. Salamat po sa aming PCM, Minerva. Sa aming po punong barangay sa lakot nito ng Barangay Talon. Maraming salamat po sa kakaloob nyo ng inyong oras at kami ay samahan sa aming pagtitito sa amin. Ayan, salamat din po sa ating kapatid na Jane Pinado sa kanyang partisipasyon sa mga CYF. Ano po? Kay kapatid na Lester, kay Adelina sa pag-ayos po ng ating iglesia sa mga panahon. Maraming salamat po sa salamat din po sa ating nanilita sa pagkakaloob po ng bulaklak at higit sa lahat kay Pastor Maria po sa pag-i-edit ng whole presentation. Hindi po isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa Diyos po ang pinakamalakas na papuri at pasasalamat. God